How are you? Good. So yeah, you're gonna have to wait out for a bit until the drivers get here that can offload you, and they won't be getting here till around 2:30ish. So just wait out here. We're good here? Oh yeah. Yeah, there's nowhere else you can go, so yeah, Okay. it's all good. Yeah, sure. There's not a lot of traffic on the highway right now. Oh, yeah. So yeah, you're good. So 2:30, 2 o'clock? It depends. There's no definite timing. All right. You guys got here pretty fast, so Yeah. yeah. But your first step, we can and the way it's gonna work, we can only have one truck go down at a time, and then when they come back out, the next one can go. Okay, sure. There's not enough room down there for you guys to maneuver and stuff, so. What's yeah. inside? It's like a rock quarry kind of thing, but we have all our equipment and vehicles down there. Oh, okay. So All yeah. right. Okay. Yeah, we'll let you know when you can come down. All right, sure. Thank you. Have a good night. Turn right at the traffic light.
buddy. I think pretty soon you're gonna have to consider either getting out of the truck or being a door swinger. With the lawnmower, I get 5% of everybody's paycheck in the car. Get what? Percent of everybody's paycheck applies for car. Yeah, I got mine. You got yours? Okay, perfect. 47. Yeah. Fair. So yeah, you can just go line up there, sir. Do what you gotta do. We'll get you loaded. Nakasibat na kami dun sa parking kung saan nag-load kami. Dito papakita ko sa inyo mamaya. Pagdating dito sa lagpas ng Red Deer, dahil bawal kaming pumasok ng R3 na may araw pa, na makikita itong military vehicle. So magpapalipas kami ng gabi, dark time, tsaka kami papasok sa R3 and then Calgary, then all the way ng Kananaskis. So tonight, during night time, ma-unload itong aming military vehicle, kasi gusto nila sa bago mag sunrise na unload na yung mga sasakyan. Sobrang init kanina sa Edmonton. Now, lakas na rin. Blood. May accident up ahead. Meron na? May accident. Saan banda? Dito yan, sa lane natin. Dito sa Waning, left lane.
Sa left lane, sa way natin. Left lane, left lane. Okay, balik ako sa right. Bago lang, oh. Bago lang, ano? Ha? Bago lang. Bago lang yan. Right to Heritage Drive. Ada sawaw. Pwede ba mag-park dito? Nakalagay no parking, oh. Pwede rin, naskilid. Pwede rin. Bawal, oh. Nakasulat, oh. Bawal, no parking. Hindi, pwede rin. Guys, welcome back. Nandito kami sa Bowden, Alberta. So dito kami nakapark dahil bawal kaming dumaan ng airdrie today na mayroong araw pa. Kaya gusto ng military na dadaan kami ng airdrie passing Calgary na gabi na. Wala nang masyadong makakita. Meron pa rin makakita, but yun ang rules na gusto nila, na bawal kaming tumakbo. So tumigil kami dito sa bago mag-airdrie para ano? Para magpahinga. So now,
Kasi hindi ko pinakita sa inyo kanina pag load namin. I don't know if nakuha na ano yung aking GoPro. So yung pag time lapse. Now pakita ko lang sa inyo itong load namin. Ito ay tinatawag, ang type nito ay Infantry Fighting Vehicle. Okay, Infantry Fighting Vehicle or tinatawag nila na LAV 6.0. Yung LAV 6.0, LAV ibig sabihin ay Light Armored Vehicle na ginagamit pa rin ng Canadian Army as APC. Ibig sabihin ng APC ay Armored Personnel Carrier. So dito sumasakay yung mga sundalo. So Canada, nakasulat Canada. So Armored Personnel Carrier as APC. So itong sasakyan, ito ay made in Canada. Wala to sa Amerika. This is made in Canada. Dito talaga to ginawa sa Canada since 2012 up to present. Okay, ibig sabihin hanggang ngayon production pa rin tong tinatawag nila na LAV 6.0. So ang passenger nito ay 8 and then tatlong crew. Ibig sabihin tatlong crew, may driver, yun ang driver doon na side, and then tatlong crew, machine gunner, and then 8 pasahero. Ibig sabihin ng 8 pasahero, hindi yung mga nagbabayad, but yung mga military na sasakay dito ay 8. So ito ay Caterpillar 9 6-cylinder ang kanyang makina na merong 450 horsepower. Then meron siyang 414 liters capacity sa kanyang tank. Then ang kanyang operational range nito ay nasa 600 kilometers or sa cross country ay around 450 kilometers. So ang taas nito ay 10 feet hanggang dun sa taas. And ito yung pinakamaganda, yung armaments nito. Ibig sabihin ng armaments, itong ginagamit niya na armas para dito sa APC na to or LAV ay M242 Bushmaster or 25mm chain gun. So doon nakakabit yung 25mm. Kita nyo yung may parang tubo. Meron yung straight barrel. Okay, may straight barrel yan na 25mm. Yun ang mga ginagamit minsan sa mga Navy na mga long barrel na merong range ng kanyang bala ay about 6,000 meters maximum range. Okay, ang tinatawag na maximum range, but yung effective range niya, effective nung bala ay 3,000 meters. So yung secondary na gamit ito ay machine gun, yung 7.62mm na machine gun. Pero yung pinaka main armament niya, yun ang saksakan ng main armament niya eh. So yung Bushmaster na 242. Asa man? Kita mo yung bakal na yun? So merong malaking barrel dyan. Asa man karon? Wala, hindi na kinabit. So 25mm yung ginagamit sa mga barko. Long range yan. Umabot siya ng 6 km yung bala. Obo? Yeah. But yung effective range niya na makakatama, makakapatay siya 3,000 meters, mga 3 kilometers. 3 kilometers? Yun ang pinaka main armament niya, yung long barrel na Bushmaster. Layo. Yeah, 6 km. Pero yung secondary niya, may machine gun yan. May machine gun yung nakalagay dyan. Doon yung mga parang bakal. Yan yung mga smoke grenade na lalabas. Ito ay made in Canada. Yeah, made in Canada to. Wala to sa US. Wala sa US? Yeah, made in Canada. And then ano siya, yung tawag dito, dito lang talaga sa production. Wala sa server. Pwede i-airlift mo? O pwede siya airlift. Yan o, mayroon bang nakasulat na ano, French. So ang worth nito ay 4.2 million bago. Obo? So this is second hand. Second hand na tong ano nito. So pang ano talaga siya, armored personnel carrier. Di ba ka na-i-auction? No, gagamitin ba ito nila? Di ba daan na?
Wala, ano na lang to. Susunukin ulit. Oh? Yeah, made in Canada. Dito talaga, dinisign to sa Canada and production ng Canada 2012 up to present, gumagawa pa rin sila nito. So, proudly Canadian tong gawa na to. Yung design, proudly Canadian. So, meron siyang 8 passenger, 3 crew. Ay, bahala ka na. Wala na, tinanggalan na nila yan. Bakit? Paputok tayo? Tutok sana eh. Sabi na. Bushmaster. Bakit? Ha? Bakit hindi ito parang kwan? Yung parang sa kwan ba? Iba ba? Ano siya? Pwede siya sa mga terrain na mga ano eh. Ang tawag na dito ay infantry fighting vehicle. Panggera talaga siya. Diba, 8x8. Sa minimum magandang tangkidigira, katong Yung truck. Yung truck. Yung truck. Mas maganda dito. Ito, pwede siyang tumakbo sa highway. Pwede siyang tumakbo sa terrain. So, anong purpose niya? Doble. Yung ano kasi, yung tank na truck, pang ano talaga siya, yung mga rough road. Tumatakbo to siya ng ano, 100 km/h. Ano? Yeah. Ang makina nito ay Caterpillar 9. 6-cylinder, 450 horsepower. Kusog ni mudagan ni siya. Yeah. Pero wala ka kita gubat. Wala din siya wala. Hindi pa to nakarating ng gera. Puro ano lang. You know what guys, sa Canada kasi wala masyadong gera sa Canada eh. Pero sa Pilipinas to, ang style ng Pilipinas, lalagyan to ng mga kahoy para yung penetrate ng tawag dito, yung Masuka. RPG. PG. Yeah, ang penetrate ng RPG hindi makakatama kasi yung RPG pag once mag-penetrate sa bakal, iikot yun, papasok yun sa loob eh. Yun ang kinamatay ng mga Marines doon sa gera dati sa Mindanao. So ang ginagawa ng Pilipinas, nalalagyan ng kahoy yan. Tapos yung tama ng bala ng mga kalaban, so diretso sa kahoy, di ba? So mautak yung mga Pilipino eh. Maimbento sila eh. So para tong ano sa loob, parang ano to, yung masikip. Wala siguro kasulot. Tanaw na ko eh. Yeah, hindi ka makakano nito dahil nakalak eh. Pa-picture sila po. Nakalak siya. Yeah, may mga nagpa-picture din. So anyway, nandito kami sa Boden para mag-rest nga. Sabi ko nga, pwede kaming tumakbo mamaya pag gabi na dahil bawal kaming tumakbo na may araw pa. No? So mamayang midnight ma-unload ko siya. Yeah. Ganda siya. Sinabihan lang ako na takbo lang kayo towards Highway 1. Yeah. Walang coordinate. Pero 1 hour prior ng ating destination, meron doon sa note, tatawag para bigyan tayo ng drop pin. Kung saan talaga ang drop nito. 1 hour prior bago tayo darating. So ikaw nang tatawag. No? Kasi para alam, kasi hindi natin alam kung saan na i-drop ito eh. So at least guys, nakita ninyo ang specification ng ALAV 6 Light Armor Vehicle or EPC, ang tawag EPC ng Canadian Army. Ito yung specification niya. I hope clear sa inyo. Meron kami nito, meron kaming EPC before sa Agusan. Dalawa yung sa amin, EPC. Meron akong picture niyan eh, na nasa harap kami ng EPC namin. Pero never pa ako nakasakay nito. Pwede ka rin masakay. I don't know. Laki niya, no? Dako ra. Sige na. Bayari ra imo para dili kita matakuan ano nato. Ang ito mandenggo, grabe pangitom eh. Ha? Ngitom din gina. Oh, tumi ko. Mula na sa mata. Hello, ikaw muna nang. Umulan pala eh. Sama na? Tayo manggibukuan, tanggal ni mo. Beri mo ha? No.
Suya po sila mga ano po ta. Ha? Suya po sila kay mga. Yun. Sige na tagpangaon. Yun. Ha? Yaman? Sige na tagpangaon. Mautang mag-uban ta pero may high blood ta. Dito mo aki. I think so. Let's go. Para matapos na agad tong biyaheng ito. Good. So yeah, you're gonna have to wait out for a bit until the drivers get here that can offload you, and they won't be getting here till around 2:30ish. So just wait out here. We're good here? Oh yeah, yeah. There's nowhere else you can go, so yeah, it's Okay. all good. Yeah, sure. There's not a lot of traffic on the highway right now, Oh, yeah. so yeah, you're good. So 2:30, 2 o'clock? It depends. There's no definite timing. Alright. You guys got here pretty fast, so Yeah. yeah. But your first step, we can all, and the way it's gonna work, we can only have one truck go down at a time, and then when they come back out, the next one can go. Okay, There's not enough room down there for you guys to maneuver and stuff, so What's yeah. inside? It's like a rock quarry kind of thing, but we have all our equipment and vehicles down there. Oh, okay. So Alright. yeah, yeah, we'll let you know when you can come down. Alright, sure. Thank you. Have a good night. You too. guys don't have to be scared. We need you to drive. You need to follow me. Okay. Yeah. We're not scared.
Bangga yung deer. Ya, nama oh. Oh, lembut eh. Kau dah ni, likod dong likod ni. Kano dong? Sige pa. Balik. Igo. Ha? Talang sa diri oh. Tako ang diri. Igo sa diri una. Oh, sulod ka sa lalom. Anak kong ligid oh. Wala ko ni liko kay hulog man ko. Iba ko ulit ako. Igo sa diri oh. Patay oy. Patay. Dito lang na ano. Ito ang napingkot. Pero yung frame niya okay na. Pwede mo rin yung balik. Ha? Ginawa ka po. Kasi mabaot. Huwag na lang. Tingnan mo lang. Tingnan mo lang. Ya, okay na Dre. First time kong nakabangga og deer. Laki ng deer. So yung nga sinasabi ko na once na may deer kayong madali, huwag nyong ilihis yung truck. Banggain nyo. Kasi mas mahirap yung kayo yung madisgrasya para lang maiwasan mo yung deer na malibre mo. Yung safety mo yung unahin mo. Kaya kanina biglang tawid, wala na, as in 0 seconds na para iwasan ko siya. Laki. Patay eh. Ito lang naman, pindot lang naman siya. Walang damage. Ya, walang damage. Dito sa tumama eh. Anyway, tapos na kami sa aming unloading kanina. Daling araw, alas 3 na yata, alas 4. Bukas na lang no? Bukas. Ano yan? Ito siya eh. Kawa ha. Ikaw no? Ha? Ginaw, sige pa. No? May ko share ko sa iyang kwan. Yang arm. Kayo. Maigo siya? Gusto mo yung maigo? Wala ba? Okay. Sige na.
Sabi na. Ah, na-bend ko siya, oh. Na-bend. Yung support niya na-bend. Yeah. Pero okay raw, hindi ka dili kay dakong damage. Tanggalan bro siguro na. Ha? Kuha na siguro. Pagana sa kuha lang siguro na akong load Oh, load. sa Edmonton, then Ato sa skotong. sa kuan, Saskatoon, no? Ulihan na lang siya itong street. Gwapo kayo, ang kulihan. Ulihan street. Yeah. Bingkong ko dyan ko ano? Nabingkong ang iyang frame. Ah, kaniyo? Yung frame. Ano? Yung bracket. Dili kay balik. Ah, dili. Parang i-stretch, tanggalon na siya, i-stretch lang sa balik. Wala may kwan? Pamrinit. Sulit yan eh. Ha? Oo. Sulit yan eh. Gani wala ni ambak diri. Ha? Wala ana ambak. Mo gyud pagdagan niya gikan diri oh. Dagan siya, igo sa diri oh. Alang ako mo break day mag city noong ko. At least wanya na igong suga. Uyang ganda rin. Ay, mga hayop dito sa ano. Yan ang ano no, yun ang tendency pagbabiyahe ng gabi no. Daming hayop talaga. First time kong mag-drive ng ganitong madaling araw. Bakit kayo? Ha? Bakit? Hindi talaga ako nagdadrive ng madaling araw kasi alam kong may yung mga hayop eh. Ayok. Kasi siya animal. Mga animal kayo. Mama, akong biraw na ugma. Ayoy, kaya madaot. Dilay, biraw na ito na gamay. Ha? Biraw na ito gamay. Biraw na ito na gamay. Ah, dali no. Chain na to no. No, chain. Pero basig mo buka eh. Ima mang tanaon. Dili, ikuha na to, kamalong. Ha? Ratchet. Ratchet no? Oo. Oh, ratchet na lang. Ugma. Pag may bakante diya. Tara, tulungan ta. So, paano guys? Daghang salamat. Na last minute pa na patapos na sana, tutulog na kami. Nakadali pa ng deer. But anyway, it is what it is. Ang importante is safe. Walang nangyari sa driver, walang damage na malaki sa truck. And si Bordagol talagang matibay. Matibay yung bumper niya. So paano? Tutulog na kami. Antok na antok na. I'll see you guys. I'll catch you guys tomorrow. Amping, good night.